Dumako tayo dito, mga kababayan, sa susunod natin. Ngayon daw ho, di ba ito si Isidro Ungab? Siya yung nag-umpisa yung bike cam, yung GAA, etc. Na una GAA sila, tapos nabuko, ginawa nilang bike cam. Sunog ho sila doon, mga bossing. Sunog ho, mga kababayan. Siguro ramdam niya na din, no? Sino ba si Isidro Ungab? Congressman ng 3rd District ng Davao City, mga boss, no? Siyempre, nasa Kongreso yan. Ramdam niya na din. May tanong-tanong yan eh. Kapag ka ikaw ay isang kongresista at merong mga ganyang pagkilos, mga kababayan, na mai-impeach ang Vice Presidente. Siyempre, yung mga kapwa mo kongresista, boss, ano ba boto mo? Boboto ka ba? Bago to bago yung magbotohan kaninang umaga. Boss, ano ba boto mo? Ganito. Para saan ka ba? Ramdam niya na yan. Di ba? Kaya, bossing, malapit na daw po yung impeachment. Ipupush na talaga. Di ba? Kailangan kumilos na tayo. Sige, ganito, ganyan, palabasin natin. Nabuko yung GAA ho nila. Kaya, lipat sila ng bicameral na lang daw, mga kababayan. Pati si Baste, nag-post dyan. Binago na lang po nila dahil nasunog na sila. Ano sinasabi nila dito? Yung impeachment move daw po. The impeachment moves in the lower house is a futile exercise. Congress will be on recess starting tomorrow. This is a diversion from the real issue, which is the anomalous budget process as shown by the 28 blank item in the bicameral report. Yung mga totoo ho na mga, tawag dito kapag kabilang side, no, ng gobyerno, si Larissa Ontiveros, nasa dulo ng dila ko, no? Yung mga totoong mga, sige nga, comment nyo dyan sa comment section. Si Larissa Ontiveros, kritiko ng Pangulo yan, kritiko ng gobyerno yan, mga kababayan. Di ba? Pero anong sinasabi nila? Wala kaming nakita na blanco. Yan po yung opposition. Ayan, salamat Patrick Joaquin. Yan po yung mga agad-agad pag nakakita ng irregularidad sa ating Pangulo, sa gobyerno, magsasalita agad dyan. No, hindi papayag yan na palagpasin lang yan. Di ba? Ano sabi nila? Wala silang nakitang blanco. Wala. Tama naman daw po. Mga kababayan. Ang nakikita ko dito, yung sinasabi nilang diversionary tactic, yung pagpapa-impeach sa Vice Presidente, sila yung gumagawa niyan. Kaya, biglang nagkaroon ng ganyang issue na gawa-gawa ho nila, mga bossing, dahil nararamdaman na nila. No? Dahil kongresista yan magtatanong-tanong yan. May mga kaibigan yan doon. Boss, sino ba boto mo? Lalagda ka ba sa impeachment ng Vice Presidente? Uunahan nila ngayon. No? Kailangan mauna tayo. Malapit na. Susundan pa ng ICC. Susundan pa ng mga EJK, etc. Naloko na. Di ba? Mga kababayan, sila ang mahilig mag-divert, mga bossing, sa mga debate na nga lang ho Kapag kayong mga hindi nila masagot, yung mga katanungan sa kanila, da-divert nila sa ibang issue, mga bossing. Ililiko nila sa ibang issue. Sino nga ulit si Isidro Ungab? 3rd District, no? Na congressman sa Davao City. Taga Davao pala. Okay. Okay. So ito, mga ngaungawan na lang po yan, mga bossing. Mga ngaungawan na lang yan. No? Wala na ho yan. Ngayon, pinag-uusapan pa ba? Hindi na. Kasi pambobo na lang ho yan Pambo-bo na lang ho, mga kababayan. No?
Nasunog na sila noon dahil nga yung una nila gaa-gaa tapos biglang bicameral. Oh, papansinin pa ba 'yun? Hindi na, mga bossing. Hindi na. Yan sinasabi ko dito eh. Sabi ni Ma'am Sel Ordanyes, concerned na sila kasi animal daw sila. Sabi ni Pulong or ni Baste. Sabi ni Ninang Yang, binilisan nila ang impeachment para makaiwas sila sa issue ng budget. O yan daw. No? Hindi mamaya, ipapaliwanag ko sa inyo. Ipapaliwanag ko sa inyo kung ano ang dahilan. No? Base po sa aking pag-aanalisa doon sa sitwasyon. Ipapaliwanag ko sa inyo ba't bigla namaan yung impeachment doon sa Kongreso. Malalaman nyo po, no? Yun po ay opinion ko, mga kababayan. Yun po ay opinion ko. Pero possible na kukonekta eh. Kasi po dati pa lang ho, mga bossing, lagi na nating sinasabi na yan, patatagalin yan. Hindi aabot, palalagpasin yan ng eleksyon. Kukonek yan mamaya, mga kababayan. So eto, yung BICAM at yung GAA nila, nagmumukha na lang po na inunahan nila yung impeachment para dun ma-focus, no? Dahil tingin ko si Ungab, nakapagtanong-tanong na yan doon sa mga katsokaran niya. Boss, dehado tayo eh, no? Kaunti lang ang hindi pipirma sa impeachment. Karamihan ay pipirma sa impeachment. Yari tayo. Sige, gawa tayo ng issue. Gawa tayo ng issue, no? Para mapokus. Mapapaniwala natin yung mga bobong DDS. Which is, gano'n naman po talaga ang nangyayari, mga bossing. Dahil mga gullible at madaling mapapaniwala po. Ang sabi nga, di ba, sa pag-aaral, ang mga DDS ay number 1 uto-uto. Oh, yan. Sabi ni Softbite, balik sila sa 20 pesos na bigas. Ay, hindi humalayong mangyari yan. Ano po? Baka susunod naman yan. Oh, eto na ang USB. Yung sinasabi nung vlogger na Binag. Di ba? May USB ako. Asa na? Akala ko ba nagmamadali sila at lagi nilang sinasabi, bababa na ang Pangulo, malapit na nating mapabagsak si Bongbong Marcos. Kung ako, ang may hawak ng USB na sinasabi nila, hindi ko itatago sa betlog ko yun. No, ilalabas ko agad yun. O eto, ayan yung USB, ayan. Yan yung mga kalokohan ng Pangulo ng Pilipinas. Impeach agad, kung totoo, di ba? Sinesave po kasi nila yon. Nire-reserve po nila yon, mga kababayan. Maubusan na tayo ng topic! Maubusan na tayo ng issue kay Bongbong Marcos. O sige. Binag! O, vlogger, Binag! Ilabas mo yung USB. Biglang mag-aano si Maharlika. O, eto. Iaano ko na ang USB. Ilalabas na. Galing sa Kepyas. Napanis na yung USB. Ay, nako.